Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais lang nating pasalamatan ang First Church of God, Dasma, sa pangunguna ng mag-asawang Pastor Harold and Pastora Ludi Cantalejo at sa buong pamunuan ng First Church of God sa pangunguna ni Pastora Marlene Viray. Sa kanilang pagpapagamit sa kanilang simbahan sa naganap na Project Elijah Missions Conference na katatapos lang kanina. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Purihin ng Panginoon, tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Ang ating tatalakayin sa gabing ito ay ang pagpapatuloy ng ating pagtalakay tungkol sa napakalawak na biyaya ng Diyos. At ito ay binigyan natin ng pamagat na Mountain Moving Faith. At ito po ang ikalawang bahagi. The question is, ano ang nais ng Panginoon mula sa atin as far as our faith is concerned? Ano ang batayan? In Deuteronomy chapter 10, verses 12 and 13. And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. Ito ang mga hinihingi ng Lord basically sa tao. But it's also a good reminder to all of us na mayroon ding mga bagay na hindi nire-require sa atin ng Panginoon. Kasi akala natin, kaya na natin lahat. Akala natin, mga Superman at Wonder Woman tayo. Pag faith ang pinag-uusapan, ano ba talaga ang gusto ng Panginoon? Pag may pananampalataya tayo sa Diyos, may nire-require pa bang iba ang Diyos mula sa atin? Hindi ba't pag sinabi nating may faith tayo, ipinagkakatiwala na natin lahat sa Diyos? Ano ba ang madalas na ginagawa ng tao na hindi angkop sa kanyang pananampalataya? Una, hindi kailangang magkaroon ng sagot ang lahat ng ating mga katanungan sa buhay. Hindi mo masasagot lahat ng mga katanungan mo sa buhay. Yung mga pangyayari sa buhay natin. Ang kailangan lang natin ay balansehin natin yung mga realidad na nakikita natin. Ikalawa, hindi laging maganda ang mararamdaman at mangyayari sa atin. Hindi dahil nasa pananampalataya tayo, hindi porket may faith tayo, grabe, lahat feeling good and okay na. There will be times you will feel bad. There will be times of crying because of difficulties, lalo na kung meron ka mabigat na sitwasyon sa buhay mo. Maraming mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin ikinatutuwa. Instances that's not to rejoice for. But we have seen all of this. And it's become a groundwork for our own growth. Yun ang maganda dito, na nadidevelop tayo ng Lord doon sa mga pinagdadaanan nating challenges. Tumataas ang antas ng ating faith. So, dahil dumadaan tayo sa mga challenges, natututo tayo sa buhay. Amen? So we need to always look at the good thing. Even if we don't always feel good. Kasi feeling lang yon. Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon kung meron man, feeling lang yan. Hindi dapat tayo nadadala sa feelings. Ang dapat ay yung nadadala tayo sa ating mga conviction. Tingnan mo. Diyan lagi tayo sinusubok sa ating mga feelings at marami nang sumuko, bumigay at nasira ng dahil sa feelings.
Feelings ang matinding kalaban ng faith. Kahit gaano katindi ang pananampalataya ng tao, kapag feelings or emotion na ang umiral, madalas natatalo na ang faith. Pakisabi sa katabi mo nakikinig, tigilan mo na yan. Matuto ka na. Alam mo, madalas ginagawang tama ng feelings ang mali. No wonder, yung madalas na sinasabi ng mga nakakatanda, kapag nagmahal ka, gamitan mo rin ng isip, wag lang puro feelings. Kung yung part ng buhay natin na yan, feelings, ang laging nasasaktan at nanghihina, dapat yan ang pinapalakas natin. Siguro kung bibilangin natin, ilang beses ka nang na-stumble, kung uugatin mo ang dahilan, feelings, nasaktan ang ego mo. Hindi ko sinasabing magpakamanhid ka, pero dapat itong part na ito ng buhay natin ang pinapalakas natin. Mas pinangingibabaw dapat natin ang ating pananampalataya kesa sa ating damdamin. Kasi madalas magkamali ang ating mga damdamin. Ayos lang na paminsan-minsan yung mga bata na dadapa at bumabangga ang kanilang mga buto at sila ay nasasaktan kasi doon tumitigas ang kanilang mga buto. Doon sila lumalakas at tumitibay. Kapag ang mga bata laging kinakarga, magiging lampayon at hindi yun tama. Kasama sa buhay ang tayo ay nasasaktan. Kasama sa buhay ang tayo ay nadadapa basta alam natin kung kanino tayo dapat kumakapit. Ikatlo, hindi lang dapat tayo mananagumpay. We are not just a survivor. Hindi lang tayo mga survivors dapat. Hindi yung, finally, nalampasan ko rin ang mga pagsubok. Hindi lang tayo naririto para mag-survive. Siyempre, maganda ang surviving attitude. Laban kung laban. Pero hindi pwedeng makatawid lang tayo. Okay na. Dapat talaga kailangang may purpose. And the Lord has always a purpose for everything. Yun ang isang maganda sa Lord. Laging may purpose for everything. Basta sumunod lang tayo sa Kanya. Pero paano tayo susunod sa Lord kung wala sa puso natin ang Kanyang mga salita? Kaya sa church natin, ang gusto natin kung ano yung pinipreach natin ay nakikita sa atin. Tayo muna ang nakaka-experience. So dapat, hindi lang tayo basta-basta nagsusurvive. We need to go beyond surviving and look for the purpose that God has put to us. Amen? So ngayon, punta naman tayo doon sa question na ano ba talaga ang gusto ng Diyos para sa atin? Remember, kung may gusto sa atin ng Diyos na dapat nating gawin, ito lang ay bunga ng Kanyang biyaya. Kung may gagawin man tayo, ito'y dahil Siya ay may una ng ginawa para sa atin. Lahat dapat ng motivation natin sa paggawa ay ito'y dahil sa may una ng ginawa ang Diyos para sa atin. Kaagapay, yung isang donor natin sa FEBC na si Engineer David. Noong isang beses na kami ay nagkausap at nagkakwentuhan, ang sabi niya, hindi ako nagbibigay para ma-bless ako. Nagbibigay ako kasi nauna na yung blessings na dumating sa akin. Amen. God did something first and we get to respond. Nagre-response lang tayo. So, what does God require? Let us check the Word of God. Ikaapat, nais ng Diyos na mabigyan siya ng kaluwalhatian sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. So alam natin na ang lahat ng pinagdadaanan nating challenges ay may dahilan. Amen? Remember, yung mga disciples ni Jesus asked Him, Rabbi, why was this man born blind? Was it because of his own sin or was his parents' sin? Kaya ba siya bulag kasi makasalanan siya o yung mga magulang niya? Ano ang sagot ni Jesus? John chapter 9 verses 2 and 3. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened
so that the works of God might be displayed in Him. Sa ating mga simbahan, kapag tinanong nyo po ang inyong mga finance department, sasabihin nila sa inyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa church natin. Na kahit dumaan tayo sa matinding pangangailangan, lalo na sa mga panahon na ito na maraming mga simbahan ang nagpapagawa o nagpapatayo, kumikilos pa rin si Lord sa finances nila. Pakinggan mo to, kaagapay. At isa ka sa ginamit ng Lord para dumaloy ang kanyang pagpapala sa church mo, sa church natin. Guys, hindi tayo dumaan sa ganitong sitwasyon para pahirapan tayo ng Diyos. Dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon para makita natin ang Diyos, para makita natin na siya pa rin ang number one. Amen? Na kahit anong mangyari, siya pa rin ang may hawak sa ministry. In the same token, siya rin ang may hawak ng buhay mo. We will all come out glorious because of what we have gone through. And we give that glory back to God. So ano pa ang nais ng Diyos? 5, nais ng Diyos na kahit tumutulo ang luha mo sa mga pinagdadaanan mo, matuto ka pa ring tumayo mula sa iyong pagkakasadlak. Sa panahon ng ating kahinaan, tayo ay lalapit sa Kanya na nagsasabing, Lord, hindi po namin ito kaya. Hindi ko ito kaya. Okay? Yun ang mahalaga na tayo ay umaamin. So syempre kapag mahina tayo, kanino tayo lalapit? Syempre sa Panginoon. God weeps at the suffering of His world. Siya rin mismo, kaagapay, naging mabigat ang loob niya sa kanyang creation. Ano ba ang nangyari sa mga taong ito? Lalo na mga hindi kumikilala sa Kanya. Pag tayo ay may pinagdadaan ng pasakit sa ating mga puso at kaluluwa, naroon ang Panginoon kasi nagiging temple yon ng paglapit natin sa Kanya. And the presence of God is felt. Nararanasan natin. Pwede tayong lumapit sa Kanya. So don't feel lost kung may mga pangyayari sa buhay mo na hindi maganda. Sa mga difficulties, may lalabas doon na magandang bagay. And out of those difficulties, there can emerge new possibilities and new acts of kindness and new hope. So, kaya natin naalala lahat ng kabutihan ng Panginoon. Si Jesus nakaranas din ng bigat ng kalooban. Remember, when his friend Lazarus died, he wept. But the good thing is, in times of trouble, sa mga panahon ng pagdadalamhati, nakikidalamhati ang Panginoon. Noong nakitang umiiyak sina Mary and Martha, the sisters of Lazarus, nakiiyak din siya, nakiramay siya. But the best thing is, sa oras ng matinding unos, like death of Lazarus, sa oras ng kamatayan, doon lumabas ang mga katagang, I am the resurrection and the life. Doon lumabas yung mga salitang, I am the way, the truth, and the life. Guys, sa mga panahon ng mga challenges, abangan mo ang sasabihin ng Panginoon sa'yo. Huwag yung sasabihin ng mga nambubuli sa'yo. Huwag yung sasabihin ng mga nanunulsol sa'yo. Huwag yung sasabihin ng mga tsismosa at tsismoso. Ang lagi mo nga abangan ay yung sasabihin ng Diyos sa'yo. Amen? So yung mga difficulties natin, okay lang yon, that we can see our brokenness and weaknesses. That's actually good for all of us. Then also next, ano pa ang nais ng Diyos? 6, nais ng Diyos na matutunan nating malaman ang kahulugan ng panahon. And know what's happening. 1 Chronicles chapter 12 verse 32. From Issachar, men who understood the times and knew what Israel should do. 200 ships with all their relatives under their command. Dapat nagbabantay tayo. Alamin natin kung bakit nangyayari ang mga ito. At sinabi na lahat yan ng Bible, di ba? There will be wars and rumors of wars. There will be pestilence. Like COVID-19 ng mga nakaraan. Dadating talaga yung mga yan. And so, hindi dapat tayo nagugulat.
dapat naghahanda tayo. Ikapito, nais ng Diyos na matuto tayong isipin ang kapakanan ng iba. Hindi lang yung pansarili nating kapakanan, hindi lang yung ako lang. Isipin natin lagi ang kapakanan ng iba. So dito papasok yung mismong utos mula sa Panginoong Hesus. Love God and loving our neighbor as we love ourselves. Ikawalo, nais ng Diyos na lumikha tayo ng mapagmalasakit at nagkakaisang komunidad. Hindi lang basta yung nagagather o nagtitipon lang tayo, dapat ang ginagawa natin is to encourage others. Dapat nagiging isa tayo, hindi divided. John chapter 17 verse 21, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Mahalaga na makita ng Lord sa atin na tayo ay kaisa niya. At mahalaga na makita ng mga tao na kaisa natin ang Panginoon sa buhay natin, sa mga ginagawa at sa mga sinasabi natin. Tayo ang buhay na salita na binabasa ng mga tao. So sana tamang version yung nababasa nila mula sa atin. Tamang balita ang nababasa nila mula sa atin, hindi fake news. And finally, ikasyam, nais ng Diyos na ilagay natin sa ating mga puso na siya ay sumasa atin. Remember, noong tumatawid ang mga alagad sa Sea of Galilee na nakatulog ang Panginoong Hesus sa dulo ng bangka, "Hey, I am with you." Another instance is when Jesus walks on water, "Guys, this is me, I am with you." Huwag nating kalilimutan na itong mga panahon na ito ay panahon ng unos, panahon ng malalaking alon, panahon ng bagyo. At sa mga panahon na ito, lumabas ang mga salitang, "I am with you." Akala mo lang na anino ako, pero ako ito. Nandun lang ako sa isang sulok, pero kasama mo ako. Hindi mo lang ako nakikita kasi nakatuon ka at ang pananaw mo ay nandun sa mga alon. Hindi mo lang ako nararamdaman kasi nakakonsentrate ka sa mga nananakit sa'yo. So, therefore, brothers and sisters, we must become bearers of faith, bearers of hope, bearers of the brightness of Jesus. Isaiah chapter 4 verse 2, "In that day, the branch of the Lord will be beautiful and glorious, and the fruit of the land will be pride and glory of the survivors in Israel." Ultimately, this is the summary. Micah chapter 6 verse 8, "He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God." Sa Diyos ang lahat ng papuri. At diyan nagtatapos kaagapay ang ating pagtalakay sa ating paksang may pamagat na Mountain Moving Faith. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan, komento, or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZES FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.